dear beloved, Boss Mike Cervera. Yan o, mga kababayan ko, pakinggan natin si Erwin Tulfo. Pasok, Erwin Tulfo. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. So let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Correct. Get the out. Alam nyo, napapabilib ako nito. Erwin Tulfo, napapabilib mo ko pero alam mo naman ako. Oo, kapag tingin ko na hindi ako sang-ayon sa gusto mo, babatikos ako. Pero kapag sang-ayon ako, popurihin kita. Di ba mga kababayan, dapat ganun, pinupuri natin kapag tama naman yung sinasabi. Ito na, grabe ito mga kababayan. Totoo naman kung ayaw nyo sa pamamahala ni Manong Bongbong namin, kininayo amin, ha? Oray, agpikit-pikit kayo amin, kininayo. Ay, lumayas kayo! Ganun lang kasimple di ba? Basic na basic. Lumayas kayo, ha? Lumayas kayo sa bansang ito, kininayo. Pasok. Ginagawa na nga ni Manong Bongbong ang lahat para tayo ay magkasundo-sundong magkakapit-bahay. Syokdulan, pati besa nyo, libre. Libre, hindi na kayo magbabayad. Kung gusto nyong mamasyal sa aming mga mga maraming karagatan dito, mga resort, mga beaches. At isama nyo na rin yung mga beach na mga kakampi nyo rito. Diba? Pero mga kababayan, tama ito. Tuloy natin to. Mga kababayan, makinig lang kayo at ayokong ipakita yung ginagawa ko rito. Ito na, pasok. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin. Correct. At tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Correct. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority Correct. to lecture Filipinos about freedom of speech. Correct. Pag nyo ka, okay na yun Hindi naman nila naiintindihan yun, wag mo nga kami pinakikialaman dito. Hindi nga kami nakikialam sa inyo. Pag pumupunta nga kami sa inyo, sumusunod kami sa lahat ng mga alituntunin ninyo Kung ano man yung alituntunin, panuntunan, mga patakaran ninyo, kami bilang mga Pilipino na nais naming makita yung mga magaganda ninyong mga ginawa sa bansa ninyo. Abay, sumusunod kami! Okay na yun! Diba? Diba mga kababayan? Nasunod tayo. Kaya nga sinasabi ko mga kababayan pag pumupunta tayo sa kanila, ang mga mamamayan ng China, mababait. Hindi na katulad dati. Ang layo-layo na. Hindi na sila baboy. May ewan ko lang yung mga yung mga kili-kili nila Mga kababayan ko, kung dati kung saan-saan lang sila dumudura-dura, makakasabay nyo sa elevator, nagsisigarilyo. Mga kababayan, ang babaho ng mga hininga nung araw. Ngayon, mga kababayan, babae-lalaki Ngayon, mga kababayan ko, ang laki na ng pagbabago nila, kaya puring-puri ko yan.
Nung araw, kahit maputi, makinis yung balat. Oo, hindi mo lalaplapin yung bibig eh. Pero ngayon, mga kababayan, kahit na dulong-dulo ng daliri, pwede mong himurin. Tao pa mo ha! Oh! Ganon, mga kababayan. Oh, 'di ba? Oh, doon lang tayo sa tama. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Yan 'yon. Grabe. Ngayon, mga kababayan, iba na eh. Oray no, hilin to no siya, tayo Ilocano mo, di da matarusan amin. Oh. Tuloy. Banatan mo. Banatan mo, Erwin Tulfo. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Correct. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing. Huwag nyo nga kaming tinatakot, Huwag nyo kaming tinatakot. Baka akala ninyo, kung walang Pilipinas na nakatulong sa ekonomiya nyo nung araw, tinanggap kayo ng Pilipino nung araw na nandito kayo kahit na mag-overstay kayo rito, para makatakas kayo sa kahirapan ng bansa ninyo. Nung araw, mayaman kami sa inyo. Nung araw, mayaman ang Pilipinas sa China. 'Di ba? Anong ginawa ninyo? Yung mga kamag-anak nyo, pinapupunta nyo rito. Yung kinikita bawat sintimo ng mga Tsekwa, pinapadala sa bansa nila. Alam nyo yan! Tandaan nyo yan. Kayo ang nagtatrabaho dito, tinanggap namin kayo. Hindi namin kayo inaabuso. Bagkos, buong puso namin kayong niyakap. Tapos ngayon, porke kayo'y lumago o masenso, gaganunin nyo kami? Gaganunin nyo kami? Teka muna. Panahon ni Apo Lakay. Kayo, nandito kayo. Kahit kayo'y namumulot ng basura. Diba, marami dyan mga kababayan, diba, sabi nga natin, inchik beho. Kasi totoo naman, mabaho. Pero nagsumikap kayo, kaya nga bilib na bilib kami sa inyo eh. Kaya nga minsan nasasabi ko, maging inspirasyon kayo ng marami sa kasipagan, sa determinasyon ng pagtatrabaho. Pero mga kababayan, itong inuugali nyo na to, para bang sa tingin nyo, hindi na iikot ang mundo. Huwag kayong ganon. Baguhin nyo yung ugali nyong ganyan. Dahil kailanman, mga kababayan, ang mundo hindi hihinto sa pag-ikot yan. Malay nyo, sa mga susunod na panahon, dahil naumpisan na ni Pangulo, naburahin ang mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Kasabwat yung mga ibang inchik na mga kalahi nyo. Diba? O ngayon, kung umikot ang mundo at biglang, eto na nga, nandyan na, nakakuha na at nakadiscover na si Pangulong Bongbong ng ng natural gas. Kung magtuloy-tuloy yan, kung biglang sabihin ni Lord, ang lahat ng teritoryo sa karagatang yan ay punong-puno ng mina ng ginto, diamond, langis, lahat. Di bigla kaming yumaman. Tapos gagawa kami ng mga mga kakaibang mga pang-depensa sa aming bansa. Yung bang hangin lang yung ibubuga namin, mauubos na kayong lahat. Di ba, mga kababayan ko, paano yun? Kung gano'n ang mangyari, kung ipahintulot ni Bro naman na mabaliktad ang sitwasyon, gusto nyo ba'y gawin din namin yung ginagawa ninyo? Kung ipagkaloob ni Bro, na isa sa aming mga Pilipino, bigyan niya ng kakaibang kapangyarihan,
At pagka ito, nabigyan ng kapangyarihan, pag pumunta dyan, isang kumpas lang ng kamay, wash out kayong lahat dyan. Paano yun? Oo, di ba? Kung sa pamamagitan lang ng salita na kapangyarihan na kaloob ng may kapal, pag sinabi niya na lahat ng mga inyong mga base na pangdigma o lahat man na inyong mga depensa sa inyong bansa ay malulusaw. Kung may ganun kami, paano kayo ngayon? Kung sabihin, Leonora Brown, halimbawa, ako binigyan ng kapangyarihan, sabihin ko, lahat ng mga sandata nyo na mga malalakas dyan, sumabog dyan sa bansa ninyo. Paano kayo ngayon? Kung lahat bigay ng may kapal ni bro na gano'n ang maging kapangyarihan ko, bakit hindi ko gagawin yun? Diba? Kaya magpakabait kayo. Umiikot ang mundo. Baka mamaya mapunta na kayo dito sa ilalim, ano? Tao ka niya! Ikaw, Diana Asuncion, sinisira mo yung momentum ko. Sabi nga ni Regina Flores, totoo yan at mangyayari lahat ng pinagsasabi mo, Boss Mike, kaya diba? Paano nga kapag nagkaganon, diba? Dito na tayo, tuloy. Right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct. And the Chinese government is wrong. Wrong! Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag Correct. sa ating bansa. Correct. Dahil sa kanilang bansa, Tama. walang tunay na freedom of speech. Mga Kaiba tayo! Tama si Erwin Tulfo, magkaiba ho kasi yung panuntunan nila sa kanilang bansa. Dahil sila, mga kababayan, ang umiiral ay komunista. Tayo, mga kababayan, demokrasya tayo di ba? So magkaiba yun. Bakit nyo sasaklawan kung ano yung meron kami dito? Kaya kahit na anong sabihin nung aming magiting na si Jay Tariela, wala kayong pakialam! Tao ka niya! Kahit na pagmumurahin namin kayo rito, wala kayong pakialam. Diba? Boss Mike, sabi nga ni Atty. Bueno, nagkatotoo daw ang sinabi mo. Kita nyo! Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, buti pa tong mga matatalino, tulad nila Atty. Bueno, kita nyo yung mga sinasabi ko, nagkakatotoo. Iba kasi yung bunganga ko, mga kababayan, malay nyo, magkatotoo yan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Alam nyo, sa totoo lang, yung bunganga mo, madalas talaga nagkakatotoo Di ba? Sino? Di ba Brenda Borton, buti pinapanood mo rin pala si Atty. Bueno. Napanood ko nga. Sabi naman ni Maria Palisok, napanood ko nga, Boss Mike, nagkatotoo sinasabi mo. Yan na nga! Alam nyo, laging nanonood sa akin si Atty. Bueno, ako rin. Nanonood sa kanya. Iba, no? Sino ngayon ang dapat paniwalaan nyo?
Yung bang taong katulad ko na kahit na dahil lang sa pag-aanalisa ko ay nagkakatotoo yung sinasabi ko kaysa naman doon sa mga hanap ng ebidensya na kailanman hindi nila hindi nagkakatotoo yung sinasabi nila. Di ba? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya tumataas yung ating kredibilidad eh. Oo. Bakit? Kasi nga nagkakatotoo yung sinasabi ko. may hawak na bolang kristal. Kaya nga! Oh, eto, pasok. Kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol, tulad po nangyayari doon sa sa Hong Kong, kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Alaka! Yan ang problema eh. Di ba? Pagkakritiko nyo, kukulong nyo. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Oo, atin yan, mga kababayan. Atin ang West Philippine Sea. Huwag kayong maniwala sa mga panot. Oo, nakatulad ni Marcoleta. Huwag kayong maniwala kay Robin Padilla, mga kababayan ko. Si Raulo yan. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. Tama. No, Mr. President. We do not take lessons in democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Correct! Our house, our terms, Mr. President. Tama! Siyempre, kung ano yung atin, yung house yan, kung ano yung mga batas na ginawa nila, yun yung dapat sundin! Di ba, mga kababayan? Tuloy! Respect is not demanded. It is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Tama. Kung hindi nyo marerespeto kaming mga Pilipino bilang tao, respeto nyo yung aming Constitution na aming sagradong sinusunod. Tama ba, mga kababayan? Meron po tayong sagrado na sinusunod. Yan po yung ating Constitution na bumibigki sa ating lahat para tayo magkasundo-sundo at meron tayong panuntunan na susundin sa pang-araw-araw na gawain. Di ba? Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Correct! Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent. And we will not be bullied politely or otherwise. Back up! Diba? Tama ba? Tama, mga kababayan? Sabi ni Dennis Ostonal, Mr. Mike Nostradamus Cervera, nagkakatotoo eh. Anong magagawa ko? Di ba nga sabi ko nga sa inyo, minana ko to sa lolo ko. Gusto nga ako maging albularyo. Gusto nga manghula ako sa Quiapo. Kaya sabi ko sa inyo, pag nagkita tayo, magpahula kayo sa akin, ha? Our beloved Boss Mike, Boss Mike,